Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, Franco Mabanta. Diba? Naku, na huli sa entrapment ng NBI. Nangilkil daw ito daw ni umano ni Martin Romualdez, mga kabibig. Humingi daw ni Martin, humingi ng milyones kay Martin Romualdez kasi daw merong ipapalabas na video. Kaya itong si Martin ay nagbigay ng pera. Entrapment pala yun sa NBI. Pero kung ako si Martin, bakit ako magbibigay kung wala naman akong kinatatakutan? 'Di ba? At bakit ako magpapauto kay Franco Mabanta yung 90-minute na expose kung wala akong kasalanan? 'Di ba? Ang gulo-gulo ka, bibi. Pero nagsalita na si Franco Mabanta. We are innocent. Sigaw ni Franco Mabanta. At meron siyang sinabi sa kanyang statement na meron siyang 90 minutes expose hinggil sa flood control anomaly. Hala ka, bibig! Sabi niya kung ano man ang mangyayari, kung mategi man ako or kung ano man, ilalabas ito. Nako, mas lalong na-excited ang mga tao sa kung ano itong video, 90 minutes video expose ni Franco Mabanta. Lalo na kinokonek-connect ng mga netizen, bakit nagpagago si Martin Romualdez kay Franco Mabanta? Bakit magbibigay si Martin Romualdez sa kay Franco Mabanta? At bakit threaten si Martin Romualdez ni Franco Mabanta? At bakit susuhulan ni Martin Romualdez si Franco Mabanta ng ang tawag doon? Milyones. Bakit siya nagpabiktima kay Franco Mabanta? Kung hindi siya guilty, wala siyang pag-aalam. Baka takot lang si Martin na ilabas ni Franco Mabanta itong 90 minutes video expose. Kasali ba siya doon? Nako! O eto kabibig ha. Ito yung statement ni Franco Mabanta. Ang atin lamang ay puro mga katanungan, mga kabibig, kung ano ba talaga ang katotohanan. O, sahin natin kabibig ha. Ito yun. Asan ba yun? Ay, matagal na yun. Asa ba? Ito kabibig Peanut Gallery Media Network. We are innocent. This was a setup. O setup pala, sabi ni Franco Mabanta. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Ooh. That we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is a 90 minutes long, packed with hard evidence, and ready to release. That is why this is happening. There was no extortion. There were zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime. We can prove it. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. So handa na pala si BBM na makinig, makita ang mga ebidensya. Days before our arrest, we have been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is a legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I gave specific, explicit instruction
that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. Hala, meron palang 90-minute expose video. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. And now we are where we are. If this is the price to pay to do what's right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will too. Franco Mabanta. Hala ka mga kabibig. Yan na. Yan na ang sinasabi natin. Ang ebidensya, a 90-minute expose video tungkol sa national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. So, lahat talaga ibubulgar ni Franco Mabanta. Edited na ang video. So, posibleng may mga congressman na madadali. May mga congressman na mapasama sa listahan at sa video. Halakas. Sabi dito, there was no extortion. There were 0 threats from us. That's all bullshit. The evidence we provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Halaka mga kabibig. Yun na yun mga kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. The proof of the pie is in the pudding. Release the Kraken este the video. Better to release the video now and let's see how they will react. If you really want to make an expose, then there's no need for you to wait for something to happen to anyone or on your team. It's like a conditional reaction. True journalism doesn't wait for something to happen. It need be then it need be. Release the video then fight the case. I'm with many people here. Release it before you get silenced. Hala. How to declare a martial law without declaring the martial law? Would like to know how the NBI played the entrapment. Oh. Release the video, fight the case. If you have enough evidence that can nail the coffin, then we will fight alongside with you. Oh. There was evidence shown by NBI, a video footage. How are you going to refute it? Sabi ni Elor Rocknative. The thing with fishing is it's not the hook that looks for the fishes. Oh. Release the video. My theory is it's hosted by CJ Hero and that's why she deactivated. Ooh. Kung maipakita sa buong bansa ang katotohanan, doon ang suporta ng mga tao. Fair fight is what people need. Naku, yan kabibig ha. Yan ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa pasabog ni Franco Mabanta na merong 90-minute video. Halaka mga kabibig. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Nakakatakot. Tapos na-call out talaga niya si Martin Romualdez sa kanyang video mga kabibi. Ito yung interview ni Mabanta kanina na interview siya ng mga media. Pakinggan natin ang kanyang reaction din. Natanong din si Franco Mabanta sa media. Ito mga kabibig, makinig tayo. Sir, anyone says you will say, okay, we're innocent, it's not true. So, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are Talking about it. Any reaction sa mga posts on social media? I haven't seen it, I don't have my phone. So, hindi totoo lahat, tinatanggi mo, hindi totoo lahat. It's not true, definitely not true. Sir, how about the video? What about the investigation? What about the investigation?
What about the investigation from the House, sir? Mr. Nabanto, what about the investigation plan by the House? Do you claim that this is an attack on the press? Attack of Do the you press. claim it? On record? Ngayon kabibig. Yun ang nangyari kanina. Di pa dumating ang 28, ubos na silang lahat, pero ang mastermind malaya pa. Mga itsura yung baka sila pang kilanim. Alam na, Silent Marshall, kukunin na naman ni Treliling na matistigo laban kay VP Sar. Silent, another drama, si Romualdez kilala yung halin. Yun mga komento ng ating mga netizen ba tungkol dito. Pero ano ba kabibig ba? Merong si ito doon ang sabi ni NBI Director Matibag. Kinig tayo. Personally, I know him. I know him since 2006 yata, 2000. Sir, may nakalabas ng mga information na may connection din daw sa Mabanta kay BBM. Ito ba yun? Well, probably kasi social media operator siya. So alam mo na pag sa politika kayo. Tama. Pero I don't want to give color to that or anything kasi nakita ko na kagad yung ibang mga vlogger na yan na yung sinasabi ko. That's the thing that we want to protect our country, our citizen. Ang gulo-gulo na sa social media, di ba? Sometimes kayo mismo, when you read things, hindi nyo na alam kung ano yung tama, kung ano yung totoo o hindi. So, this probably ang option dito. I think we should come out with the legislative recommendations sa ating Congress to address these things. Personally, I know him. So yun kabibig. Sa mga loyal. So yun kabibig. Naku po. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Ikaw, kabibig, ano ang reaction mo? Na-shock ako sa kanyang sinasabi na we're innocent, set up lang to, dahil meron kami ilalabas na 90 minutes video expose. At I'm sure, sinabi pa niya dito na si Martin Romualdez. Naku mga kabibig, paano tato kabibig? Naku, basagan ng trip to. Labasan ng baho. Sabi ng ibang tao, ilabas na 90-minute video kung meron talaga. Para ang mga tao na ang madesisyon kung sino paniniwalaan namin. So far, ang paniniwalaan ng mga tao ngayon ay itong si Franco Mabanta ay talagang hinuhututan niya si Martin. Pero bakit matakot si Martin? Is mas powerful pa nga si Martin kumpara kay Franco Mabanta. Di ba kabibig? Kung ako si Martin, hindi ako magpapatakot sa iyo, Franco Mabanta. Bakit makuhutututan? Ano makukuha ko sa iyo? Diba? Kung gano'n mga bibig ba? And beside, di ba may freeze order na sa mga assets at pera ni Martin Romualdez? Diba? Nag-question na ako ba, saan kumukuha si Martin ng pera? Kung freeze na lahat ng assets niya. Pero, well, yung freeze orders is for 20 days lang. Pero, hindi pa naman umabot ng 20 days nga ba? Yun yan ang tanong ng maraming netizen. Saan kumukuha si Martin? Pero sabi ng iba, entrapment yon, baka fake money yon. Pwede din mga fake money yon, mga kabibig. Entrapment kasi ng NBI, baka fake money yung ginamit para madakip si Franco Mabanta. Pero bakit nakipag-usap si Martin Romualdez kay Franco Mabanta at huhututan ni Franco Mabanta si Martin Romualdez kung wala naman tinatago si Martin Romualdez? At bakit tinatarget ni Franco Mabanta si Martin Romualdez kung talagang innocent si Martin Romualdez? Pero sabi ng ombudsman, pakakasuhan si Martin Romualdez. Ay, ang gulo-gulo. Pero kahapon, sa Blue Ribbon Committee, sa report ni Ping Lacson, kasali si Romualdez na ipaiimbestigahan. So, posible mga kabibig. Ay, naku. Pero yung 90 minutes of video expose ni Franco Mabanta ang hinihintay ng maraming netizen. Para mag-decide daw ang mga netizen kung saan sila paniniwalaan, hindi aanib, kasi wala naman itong grupo-grupo. Kung sino paniniwalaan kung sino ang nasasabi ng katotohanan. Basta sabi ni Franco Mabanta, we are innocent, set up to. Set up? Naku po. Pero sabi naman ni NBI director, nakuhuli kayo. Paano naging set up to? Kilala niya si Franco Mabanta actually. Diba? Sabi nga sa mga report, close ito ni BBM. Pero sabi naman ni Claire Castro, si BBM lang ba ang close niya? Mga Duterte din close ni Franco Mabanta. Ay
Ay, naku, ang dami na mga lumalabas nagsanga-sanga ng mga issue. Tuloy na tabunan ang issue ni Congressman Liano Leviste at ni Ralph Recto. Natabunan, no? Natabunan ni Franco Mabanta. Ay, bakit natabunan? Alam mo naman, everyday may mga bagong issue. So, hintay tayo sa update ng Leandro Leviste versus Ralph Recto. Pero so far, for this time, focus muna tayo kay Franco Mabanta at ang kayang 90 minutes video expose. So yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!